Ngayon po, hihingi na natin ang opinyon ng ating tatlong kagalang-galang na trio tagapayo. Unahin po natin, Doktora Camille, ang ating psychologist po. Thank you, Mama Carlos. Okay. Gusto ko lang i-discuss ang tungkol sa dementia kasi baka sabihin nyo na bakit ba nagkakaroon ng ganito ang mga tao. Alam nyo, ang dementia usually talaga nag-start pag sa senior moments na tayo. And usually talagang nag-umpisa ito at the age of 65. Yung bang biglang ang naaalala nyo yung mga luma, yung mga dating mga panahon na tapos may pagkakataon din na alam nyo ngayon, pero bukas nakalimutan nyo na. Sa edad natin ngayon, kahit na kayo ay 30 years old, tama po ang pagtulog natin, maayos ang pagkain. At the same time, siguro dapat palaging may pinagkakaabalahan tayo. Yung pong mga tao, lalo na po yung mga may edad na, mas maigi po yung ginagawa ni Nanay Estela na naglalakad, may mga physical activity, nagsusulat. Alam niyo yung ginagawa niya na nagkikwenta po, malaking bagay yon para sa ganon ay hindi po magtuloy yung sinasabi nating dementia. Mahalin nyo ang inyong mga nakakatandang mga nanay, mga lola, at kung sino pang mga seniors dahil kasi mahal natin po sila. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Dr. Love. Tinitingnan ko si Nanay Stella, seriously. Nakita ko ang isang karakter ng isang mabuting Kristiyano kay Nanay Estela, yung charity and compassion. Para maabsuelto ko naman si Nanay Beth, no? Wala akong makitang dahilan para maiabsuelto ko siya kasi malinaw ang mga ebidensya na nagpapatunay na nangutang siya, no? And aminado tayo na umabot na, Nanay Beth, ng 10,000 dahilan doon sa pamangkin mo na isinama mo sa kanya na dahilan sa'yo, pinautang niya, pinagkatiwalaan ka niya, okay? Unfortunately, umabot tayo sa bayaran. Nakita natin ang intensyon naman ni Nanay Beth na magbayad, yung intensyon niya na magbayad talaga. Yun nga lang umabot ng kung ilang taon. At kung ako ang nagpautang, hindi na ako matutuwa niyan. Ano? Nanay Estela deserves the payment. Kahit anong anggulo ang gawin mo, Nanay Beth, kailangang bayaran mo ang utang na ikinumit mo kay Nanay Estela. Nauunawaan kita na wala kang pagkunan. Pero tingnan natin, baka ang gobyerno natin may maitutulong sa'yo. Baka may mga anak ka, baka may asawa ka pa o kamag-anak na po pwedeng tumulong, baka pwedeng mag-isip pa tayo ng dagdag na pagkakakitaan. Pero ano ang aral na nakikita natin dito bago lumubog ang araw? Sa araw na ito, nakita natin ang kadakilaan ng puso ng isang Kristiyano na nagbibigay ng tulong sa kapwa kahit hindi alam kung kailan mababayaran. Mama Carla, back to you. Wow! So bait, Dr. Love. Oo. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, Attorney Paul, may ihahabol po kayo. Dalawang mabilis na payo lang, no? Pang-una is maganda yung ginagawa ni Nanay Estela na naglilista, no? Lahat ho ng bagay dapat nating sinusulat. Maging transaction man to sa ating kapitbahay, kahit ho relative, no? Kunwari ako sa kapatid ko, may transaction kami, pati yung dokumentado. Para malinaw kung ano yung pinag-usapan natin. Parang ang hirap isipin, grabe naman magkapatid tayo. Hindi ho. Natural sa tao na minsan nakakalimutan natin. So very important, especially legally, no? Na nakasulat yung ating napag-usapan. Number 2, alisin ho natin sa ating pag-iisip na kasi lagi minsan yung mga pinagdadaanan ng sarili natin, no? Tama yung sinabi ni Dr. Love na gawa natin ng paraan na masolusyonan yung kailangan natin magbayad. Kasi minsan common nating naririnig yun eh. May pinagdadaanan ako, naghihirap din kami. Yung nagpautang sa'yo, naghihirap din, may pinagdadaanan din, no? So hindi natin pwedeng ikarga sa kanya yung ating pinagdadaanan kasi may pinagdadaanan din siya. Maraming salamat, Attorney Paul!